Kabaro ko dati na nagtatrabaho sa mga call center, okay, medyo kailangan nyo na mag-isip ng plan B. Kasi maaaring tamaan kayo ng workforce reduction. Okay. Ako po, na-experience ko po yan noong 2008 na nag-hit po yung aking intuition at na-predict ko po yung economic bubble at yung when 2008 the BPO industry bubble burst at marami pong nawalan na trabaho na mga nagtatrabaho po sa call center. Ang ano ko lang po na medyo nakaligtas po ako doon kasi nakapag-adjust po ako agad. Sad to say, marami po ako winarningan pero wala pong nakinig sa akin. Actually, pinagtawanan pa ako noong mga panahon na yon. Noong panahon na yon, nag-handle po ako ng isang buong departamento. Nasa control ng departamento ko mga 300 seats ng mga ahente. So, nung sinasabihan ko po sila, medyo pinagtawanan pa po ako nung mga panahon na yon. Naalala ko yon, 2008 yon. Pero nangyari. Marami pong nawalan ng trabaho. So, ganun po yung kalagayan po natin. So, isa pong malaking ito, mag-i-inject na po ako. I'm gonna put in my 2 cents worth with regards to these statistics. This is general statistics. I still have a lot of other things to tell you that na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Okay? So, kapag ka po mga ganitong panahon, pinakamaganda po tayo po ay maging smart at wise. Okay. Okay, the next thing we need to be informed and discuss is our global standing. Ito po yung diniscuss ko po ay internal sa atin previously na diniscuss ko. What we're going to discuss next is the external state of the Philippines, okay, compared to other countries. Okay, simula po nang umupo ang ating Presidente Marcos Jr., ito na po ang